Apat na magkakasunod na lindol sa iba't ibang panig ng bansa sa loob ng isang araw. Kung titignan po natin yung video na ating napanood ay hindi po malabo na pwede rin mangyari yan sa ating bansa. Na yung mga building ay tumagilid na, wasak-wasak na, may mga bumagsak na mga gusali dahil sa lakas ng lindol at pwede po yan mangyari sa ating bansa lalong-lalo na po dito sa Metro Manila na yan po ay konektado sa West Valley Fault at yan po yung tinatawag na Big One na posibleng yumanig sa ating bansa at maging kagaya na nangyari sa Venezuela at sa mga iba pang parte ng bansa na nakaranas ng lindol na sabay-sabay sa loob ng isang araw. Habang ang iba ay marahil abala sa maraming bagay, habang ang iba ay busy sa kanya-kanyang mga trabaho, mga ginagawa, narito ang nangyari sa iba't ibang panig ng bansa na hindi nila inaasahan na mangyayari sa kanila ang bagay na ito. At ganyan din po yung nangyayari sa atin sa lugar natin ngayon, sa bansa natin ngayon. Ang mga tao ay marami pong pinagkakaabalan, masyadong busy sa pangarap, masyadong busy sa trabaho, masyadong busy sa maraming bagay na nakakalimutan na nila na pwede rin pong mangyari yung mga ganyang bagay sa ating mga buhay. Na ibig ko pong sabihin, dapat po tayo ay naghahanda bilang mga tao na ikaw ay posibleng madatnan din po ng tinatawag na Big One. Kahit saan ka man lugar naroon ay pwede mo ring maranasan ang kanilang nararanasan. Kung paano nangyari sa kanila ang malakas na lindol ay pwede rin po dumating sa panahon natin ngayon. Hindi ba't nangyari na rin po yan sa Jensan? Hindi ba't nangyari na rin yan sa Cebu nung nakaraang taon? At posibleng may mangyari po ulit sa taon na ito. Ano po ang gusto kong puntuhin? Gusto ko lamang po ipaalam sa inyo na tayo bilang mga tao, sa kabila ng sobra nating kabisihan ay pwede po natin ihanda ang ating sarili, hindi lamang doon sa paparating na lindol, kundi ihanda natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Dahil sa dami natin pinagkakaabalahan, meron tayong isang bagay na nakakalimutan. Ang magbigay ng oras, atensyon, panahon, lakas sa ating Panginoon upang siya ay purihin, luwalhatiin, sambahin. Dahil marami tayong pinagkakaabalahan, yan na lang yung pinagpopokusan natin. Diyan na lamang tayo nakatingin. Hindi na natin magawang makita ng malinaw ang ating Panginoon, ang ating manlilikha. Paano nga kung biglang dumating ang The Big One? Ready ka nga ba? Nakahanda ka nga ba sa pangyayaring yan? O hindi naman kaya ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo? Pag dumating na ang ating Panginoon, nakaredy ka ba sa kanyang muling pagbabalik? Dahil ito na po yung tamang panahon upang tayo ay mag-focus, magseryoso sa ating Panginoon na manglilikha. Dahil sa lahat ng nakikita natin kung saan-saan mo na lang nababalitaan ng mga patayan, yung mga pamamaril, yung mga lindol, yung mga gera, yung mga taggutom, yung mga pestilence sa iba't ibang panig ng bansa at lahat po yan ay naitala sa Biblia. Hindi pa ba tayo gigising, mga kababayan ko? Pag binasa nyo po ang Matthew chapter 24, yan po yung mga tanda na ang Panginoong Jesucristo ay malapit na magbalik. Kung ikaw ngayon ay hindi patunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, huwag mong baliwalain ang mensaheng ito. Dahil ang mensaheng ito ay pwede mong maranasan ang tunay na kapayapaan at kaligtasan sa ating Panginoong Jesucristo kung ikaw lamang ay mananampalataya ng buong puso mo sa ating Diyos na siya lamang ang tagapagligtas. Siya ay namatay, inilibing at nabuhay magmuli ng ikatlong araw upang tayo na makasalanan ay makaranas pa ng kapatawaran sa Kanya. Kung tayo ay magpapasakop sa ating Panginoong Jesucristo kung sasampalataya tayo ng buo sa ating puso. Dahil kagaya ng sinasabi ng Biblia na katulad ng panahon ni Noah, si Noah nang ginagawa niya yung arko ng mahabang taon, siya po ay nangangaral ng patungkol sa kaligtasan. Pero sa kabila ng kanyang pangangaral ay tinatawanan lang siya ng mga tao at iniisip pa na siya ay may sira sa ulo at parang nababaliw na. Ikaw ba naman ay gagawa ng arko sa taas ng bundok? Ano ba naman ang iniisip ng taong ito? Hindi ba't dapat sa dagat ginagawa ang bagay na yan? Pero mga kaibigan kong mga minamahal, lahat ng mga nangutya tumawa kay Noah ay napahamak. At lahat po ng kanyang pinangaralan ay hindi siya pinansin maliban doon sa kanyang pamilya. At ganyan din po yung sinasabi ng Biblia in Matthew chapter 24 na ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo ay katulad din po ng panahon ni Noah. Na ang tao nagkakasayahan, nagiinom, nagpapakaligaya sa kanilang mga sariling kagustuhan at hindi iniisip ang kalooban ng Diyos. At doon bigla na lang dumating ang ulan. At sa hindi nila inaasang pagkakataon, sila ay napahamak. Ganun din po ang posibleng mangyari sa mga tao sa panahon natin ngayon. Marahil sa Big One
marami pang hindi nakahanda sa atin. Marahil patawa-tawa lang ang iba. Marahil hindi pa nila tunay na sinuseryoso na pwedeng mangyari ang bagay na yan. At pangalawang bagay, anytime pwede pong dumating ang Panginoong Jesucristo. Ang tanong, nakahanda ka ba dahil pag bumalik na po ang Panginoong Jesucristo sa kanyang unang phase ng pagbabalik, ang rapture? Yan po mga kaibigan, mga kapatid, ang mga taong may iwan dito ay makakaranas ng mga matitinding sakuna na hindi pa nila nararanasan. Ang Great Tribulation ay kanilang mararanasan. Marahil yung ganyang klaseng lindol ay matindi na, pero sabi ng Biblia, mas matindi pa ang mga pwedeng mangyari pagdating sa Great Tribulation. Kaya kaibigan ko minamahal, seryosohin mo ang mensaheng ito dahil ang panahon, ang buhay, hindi natin alam. At yung mga ganyang klaseng trahedya, hindi natin alam kung kailan darating sa ating buhay. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.